Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-22 sa buwan ng Hunyo, taong 2016. Ito po ang TVNet Newsline at sa ulo ng ating mga balita. Dahil sa kawalan ng blasting at tunneling permit, Governor Umali at SP maglalabas ng temporary suspension order laban sa Santa Clara Power Corporation. Unang tagumpay na itala na, pahayag ng mga taga-Distrito 7. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento at permiso kaugnay sa ginawang tunnel at patuloy na ginagawang blasting ng Santa Clara Power Corporation, napagpasyahan ni Governor Alfonso Umali Jr. at ni Vice Governor Yumerlito Dolor, SP Presiding Officer, na magpalabas ng temporary suspension order sa kasalukuyan ngayong tinatayong 80 megawatt Lower Katwiran Mini Hydropower Project. Ang nasabing desisyon ay nabuo sa katatapos lamang na ikalawang pangkalahatang pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan kaugnay sa ulat ng Task Force Iwas Baha, ika-21 ng Hunyo, taong kasalukuyan na ginanap sa Conference Hall ng Batasang Panlalawigan. Humarap sa nasabing pagdinig si Gobernador Alfonso Umali Jr., SP Presiding Officer Vice Governor Bons Dolor, mga bukal, mga miyembro ng Task Force Iwas Baha, kinatawan ng koalisyon sa GIP Mindoro, kulang-kulang 200 residente ng Distrito 7, media at ilang kawani ng mga konsernadong ahensya. Sa daloy ng talakayan, dumating sa punto ng kagyat ng pagsagot ni PG Endo Mike Humig sa mga katanungan ni SP Presiding Officer Vice Governor Dolor kaugnay sa mga kaukulang permiso na nasabing kumpanya. Bagamat may pinakitang Environmental Compliance Certificate ang mga ito o ECC, hindi naman nakapaloob dito ang permiso sa pagsasagawa nila ng tunnel at ang pamamaraang pagpapasabog. Dagdag pa ni SP Presiding Officer Vice Governor Dolor, maliwanag sa liham ng Environment Management Bureau o EMB ng DNR, ang nasabing tunneling at blasting permit ay hindi nila sakop. Subalit, dapat itong makuha mula sa ibang ahensya upang makapagpatuloy ang kanilang operasyon. Balikan natin ang ilang naging kaganapan sa nasabing pagdinig na tinuturing na isang tagumpay sa bahagi ng mga dumalong taga-Distrito 7. Ang unang tanong, categorical ang sagot dapat ito because very crucial ang magiging sagot mo sa magiging decision center. First, may ECC sila. Doon sa ECC, sinabi na hindi ito permit for clearance. They have to secure other clearance for permits. Tama o hindi? Sumulat ang EMB sa Sangguniang Panlalawigan dated May 4, 2016. Na-receive namin ito noong June 14. Ini-agenda ito ng session kahapon. Ang sabi ng EMB, Chief IA Management Division Attorney Michael Drafkin Matias, ang sabi dito, this refers to your letter requesting for ECC, tree cutting permit, tunneling permit, and blasting permit. Please be informed that EMB only issue environmental compliance certificate. The other permits are issued by other DNR offices. Question, meron bang tree cutting permit? Okay. Meron bang tunneling permit? Categorical ang pinag-uusapan natin dito. Ang ating permit po, nakalagay po dun sa kanilang isinapit na Tunneling permit. Ang tunneling permit, kasama nga lang po dun sa... Ang pinag-uusapan ay permit. Ang sulat, ang liwanag na sulat ng DNR. Tunneling permit. Meron o wala? Sa ngayon, wala po. Clear. Blasting permit. Meron, wala. Ang blasting permit po wala, pero purchase to... Ang pinag-usapan natin, may blasting permit o wala? Wala po ang nakita. Now that you are saying na wala, being the Environment and Natural Resources Officer of the province, ako as presiding officer of the committee will highly recommend to the governor that temporarily, pending submission of all this permit, isuspend muna ang operation ng Santa Clara. Pakinggan po natin si Governor Umali. Well, palagay ko yun ang tama, no? Kasi may kulang pala eh. Bakit tagal natin pinatagal paano natin ang usapan kulang pala. Pero walang gano'n. Kahit gawin na ano na natin, ito yung decision na. Kung kailangan pala talaga yun.
So, ako, I would take the suggestion na nag-impression na sa kuya na ibigay mo na ito habang wala yung mga dalawa. Yung handling at saka yung plastic. So, pagkakakuha, Nilinaw naman ni Provincial Administrator Nelson Melgar sa nasabing bulwagan kung kailan mailalabas ang kautusan na ito ng gobernador. Anya, ayaw niyang paasahin ng mga residente na kagyat itong maipalalabas at maihahain sa Santa Clara Power Corporation. Dito, base sa pahayag ni Vice Governor Dolor at Provincial Legal Officer Attorney Christine Suarez, lalabas ang temporary suspension order sa ika-6 ng Hulyo, taong kasalukuyan. So the week after that, yung pabili ko Wednesday, kasi may activity po tayo sa Kapitolyo on that week. So, week after that po. Week after that, Merkules, baka pwedeng Merkules din. So, Merkules, whereas sa po, Merkules of next week, anong araw ngayon? Book ngayon ay 22 bukas. So, 29. Diba? Ano pwede? July 6, ilalabas ng Governor's Office through the Provincial Legal Office yung order sa Santa Clara para alam ninyo, ibig sabihin, bawat na sa pag-uwi na July 6, nasa Santa Clara na dapat yung order na pasamantala para lang malinaw sa atin na. Sa kaugnay na balita, naitalanaan nila ang masasabing unang tagumpay para sa mga taga-Distrito 7 sa bayan ng Nauhan. Matapos marinig ang naging desisyon ni na Gobernador Umali at Vice Governor Dolor na pansamantalang ipatigil ang operasyon ng Santa Clara Power Corporation. Isang magandang balita nila ito na kanilang ipasasalubong sa kanilang pagbabalik sa kanilang barangay. Positibo ang grupo na simula na ito ng tuloy-tuloy na laban nila para sa kalikasan at kabuhayan. Sa mahigit nilang 6 na buwan na paghihintay, may napala na silang magandang pagtugon sa kanilang karaingan. Pataya po namin at talagang ang mga pinapaguran namin sa kutubo ay pansamantala ngayon kaming kampante sapagkat nakita namin yung concern na yun ng ating pamamahalaan na nakikinig sa mga Parang saya ako, parang gusto ko umiyak kasi dininig ng Diyos yung panalangin eh. Kumbaga, nabigyan kami ng konting kapayapaan. Pero alam naman namin na hindi pa sigurado talaga kung hanggang kailan yung kanyang suspension. Yun ang masasabi ko, masaya kaming lahat at nagtagumpay kami sa unang hakbang. Sana matatagumpay pa namin sa sunod na hakbang. Parang binunot yung tinik. Parang binunot yung tinik sa akin kasi na talagang malaki ang pagkukulang nila. Dapat silang managot. Nung sabihin nga ni Vice Dolor na ipatigil, magkaroon na ng resulta. Kahit ba, step by step, na nakikita namin yung liwanag. Hindi kagaya nung dating umuwi kami na mangyari kaya yun yung ating hinahabol. Ngayon nakita namin, salamat kami sa sa Diyos una. Tapos nanunungkulan sa lalawigan. Ako man yung dati nasa gobyerno sa Nawan, iba yung feeling mo. Ganun pa man, nangangamba pa rin ng mga taga-Distrito 7 na sakaling may maipakitang permiso at ilang dokumento ang Santa Clara ay maaari itong magpatuloy. Hiling nila habang ipinatutupad ang pansamantalang tigil operasyon ay magkaroon pa rin ng pagdinig sa pinsanang idinulot di umano na ang pagtatayo nito ng hydropower project sa mga residente ng Distrito 7. Tugon naman ni Vice Governor Dolor, makakaasaan niya na hindi titigil ang pagkilos ng sangguniang panlalawigan at tinitiyak niya na haharap muli ang mga opisyales sa Santa Clara sa sangguniang panlalawigan upang humingi muli ng endorsement. Dito lilinawin niya ang lahat ng usapin na bumabalot sa kanilang proyekto. Subalit, hiling ni Vice Governor Dolor kung mapapatunayan niya ng Santa Clara na maayos at para sa kaunlaran ang kanilang proyekto, dapat rin sana niyang tanggapin ito ng mga taga-Distrito 7. Maraming salamat po sa position po ninyo. Pero yung pabuli po na makakuha po sila ng ECC ratio
baka mo pwede mo dun sa pumo namin. Ilatag po muna niya yung mga methodology nila. Makakaasa kayo that along the way, ilalagay naman namin sa committee report ng itong bagay nito. And they will come back to the Sangguniang Panalawingan for the necessary endorsement. Okay? Kasi ang atin lang namang issue dito, ang dami-dami nating pasakali. At pala hindi na matagal natin tinatanong. Kung sumagot agad, din imagine, March 30 pa sumulat ang Sangguniang Panalawingan. Sinagot kami May 4. Nang sabi sa batas, 15 days dapat sagutin. Sinagot kami ng May 4, pero June 14 namin na-receive. Isang buwan kalahati, kakahapon lang po sa session kahapon. Sa session ng kahapon. Kahit siguro, all the while, nakakala niya, meron. All the while, alam natin lahat. Palito yun, meron tayong presumption of regularity in what government offices are doing. I hope you understand. Na kami ni Governor Umali, walang ibang inisip kundi yung kapakanan ng tao. Ngayon, may admission mismo on your part. Wala pala yung gagawin naman natin. Wala nga nasabi mo na wala. Patuloy pa tayo magbubulag-bulag sa issue. But, ulitin ko, if eventually they will be issued by government institutions, then wala tayong choice kundi sumunod. Along the way, doon ngayon papasok ang role ng mga mamamayan. Let's be vigilant about it. Ngayon, kung talagang mabuti ang ginagawa, hindi naman natin mga kababayan na tama ang ginagawa. Uulitin ko, yung ginagawa nila for the development, kung totoong for the development, tanggapin natin. Pero, kung makakasira ito naman sa atin, along the way, tingnan din natin. Dahil at the end of the day, inilect nyo si Governor Umali, si Vice Governor, at yung Sangguniang Panalawingan for one purpose, to be your representative in government. Matapos maipahayag ang kapasyahan sa ginanap na pangkalatang pagdinig na Sangguniang Panlalawigan, agad ring nagpalabas ng isang statement ang grupong Batang Nauhan, isang samahan ng mga lehitimong Nauhenyo na aktibo sa social media. Batay sa kanilang pahayag, isang magandang balita ang temporary suspension kung sakali para sa mga mamamayan sa bayan ng Nauhan. Napatunayan nila na mulat na ang mga ito at malakas na nagpapahayag ng kanilang saloobin kaugnay sa mga usaping bumabalot sa ginagawang proyekto sa kanilang bayan. Hindi dapat anya ikonsidera itong isang laban at napagwagian. Datapwat ituring itong simula pa lamang na isang mahabang laban. Panawagan rin ng Batang Nauhan na hindi dapat maging kumpiyansa ang mga taga-Distrito 7 sa mga naging huling kaganapan. Panawagan pa rin ng grupo ang patuloy na maging mapagbantay at sama-samang tiyaking may mananagot sa naganap na pinsala sa kabundukan at kabuhayan ng mga Nauhenyo. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.